Bago natin puntahan si Jose Claire Castro tungkol sa kalusugan ng Pangulo, pansinin nyo lang to. Pansinin nyo guys. Kanina lang to ha, 4 hours ago. Kasi wala akong makita sa RTBM, sa PCO, pero ito, na video. Pero may photos dito sa kanyang Facebook page. Tingnan nyo lang mabuti. Di ba pumayat siya? Zoom natin. Yun o, payat na. Ilang araw lang to. Oh, payat. Iba yung itsura niya. Parang matagal na nagkasakit o biglang tumanda bigla oh. 'Di ba? Kasi kung titingnan natin guys, sa mga nakaraan, tingnan nga natin muna itong isang photo dito. Yun oh, lumubog. Lumubog yung mukha ni BBM. Gagi. Anong nangyayari? Tingnan natin to. Yun oh, ang tanda-tanda na niya. Grabe. Kasi kung titignan natin dito, ito yun oh. Kailan yan? January 26 lang. Iba yung itsura niya. Oh, eto, January 21 lang. O, tignan nyo naman yung difference. Oh, fresh na fresh pa siya dyan, oh. Oh, gagi, malalaya talaga yung sakit niya. Oh, iba yung itsura ni BBM. Balikan natin yun. Saan na ba yun? Ay, oh, naghang na. Nasaan na ba? Oh, BBM bumilta sa bashers. Gagi. Ito yung sa video ni ano yata. Ay, hindi, iba. Just now, wag kayong ganyan. Gagi. Anyway, puntahan natin si Jose Claire Castro. Gagi, hindi niya alam kung ano sasagot niya. My goodness. Tarantang-taranta. O sige, play natin to. Nako. Check. The president skipped the event earlier this morning here in Malacanang, and Executive Secretary Ralph Recto mentioned na in-advise po ng doctors na magpahinga po muna si Pangulo for a week. Can you provide us po kung ano po yung specific improvements sa kalusugan ng Pangulo based on the notes of his medical team? Ngayon po, umaten po siya sa oath-taking po. Base nga daw sa notes ng kanyang medical team, yun yung tinatanong, hindi yung pag-attend. Ano ba yan, Yusek? Ni General Natatis Jr. Kaya masasabi po natin na gumaganda, umiigi, umaayos po ang kalusugan ng Pangulo. Matapos Umiigi, umaayos eh. Sobrang bagsak na nga yung tsura niya. Payat na payat na. po siyang ma-diagnose ng doktor patungkol sa diverticulitis. Wala po ba siyang na-mention kung nakakaramdam po ulit siya ng mga pain or any pananakit sa katawan? Sa akin personally po, wala po. But personally, as PCO, One last lang, ma'am. May kumalat din po kasi na message yesterday to some reporters saying the president's acute diverticulitis has deteriorated severely due to drug use. Nagkaroon din umano ng cyst and showed clear sign of perforation, which could lead to a life-threatening complication if not addressed immediately. How true is this, ma'am? Anong source natin yan? May mga sa Viber lang po, ma'am, may mga naka-receive po sa iba sa amin from a unknown number. O, kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. So kung so walang source. unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So kung walang source, gumagawa ng kwento yan. Tandaan nyo yan ha. So kung walang source, malamang gumagawa ng kwento yan. Akala niya, lusot na siya. Sige. Next question please. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Last na lang, ma'am. Can we Huwag nating paniwalaan kung walang ibang source. expect the president po na umattend ng mga activities outside the palace this week or next week? Sa ngayon po, hindi po natin masasabi. At ang sabi nga po ni E.S. Ralph Recto ay pinapa-relax muna ang ating Pangulo. Pero sabi po natin, umattend po siya ng activity ngayon, nakakapagkaroon po siya ng private meetings. So umiigi po ang kalusugan ng Pangulo. Umiigi ang kalusugan ng Pangulo pero hindi mo masasabi kung mag-a-attend siya sa mga activities. Parang kontra yata yun, Yusek.
Kasi kung umiigi, nakaka-attend siya sa mas maraming events. Bakit pinadala pa si E.S. Recto? Mag-i-speech lang naman siya dun tapos pwede na siyang umalis, di ba? Something is wrong here. Meron silang hindi sinasabi sa atin, which is karapatan ng bawat Pilipino na malaman yung kalagayan ng kalusugan ng kanilang leader o presidente. Di ba? Karapatan yun, karapatan. Dapat maging transparent sila na ipaalam yung tunay na kalagayan ng kalusugan ng Pangulo ng Pilipinas. Tuloy. Thank you. Reminder lang po, one question and one follow-up. Reminder, one question, one follow-up. Hindi ka na ginagalang, Yusek. Next po, Tuesday New, DCWB. Hi ma'am, follow-up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito. Meron siyang source. Doktor daw ito. Kanina sabi ni Yusek, kung walang ibang source, malamang huwag natin paniwalaan. 'Di ba? Kung ano ng source, malamang nag-iimbento lang yan ng kwento. Paano to? May source daw siya. Doktor pa. Tuloy. Sa St. Luke's. So, siguro naman po ay credible ito. Although, hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero, hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yun ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Gago. Panggago, no? Tanong yun eh. Tinanong ka eh. Binalikan mo ng sagot, tanong din. Credible source nga daw kasi doktor yun ng St. Luke's. Baka malamang sa circle ng mga doctors, baka nagkukwentuhan sila, Auntie Claire. Hindi ba? Pangulo yan ng Pilipinas eh. Baka yung isang doktor na doktor ni BBM, close niya yung isang doktor sa St. Luke's. At chinucho naman niya sa reporters ngayon. Tuloy. Hindi po tayo maaaring magbigay ng amang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi Kaya nga, humihingi na lang ng medical abstract. Kung ano ang totoong kalagayan ni Bongbong Marcos. Bakit ba hirap na hirap kayo kapag ganito ang usapan? Hirap na hirap kayo sa hair follicle test. Ito parang simpleng ano na lang kaya? Medical certificate na lang kaya? Mas simple. Hirap na hirap din kayo. Bakit? Bakit tila may tinatago kayo? Itong mga ganitong klase ng pananagot ninyo, pagsagot pala, sa mga tanong ng mga reporters na siyang tanong naman yan ng nakakaraming mga Pilipino ngayon. Nasaan ba at ano ba talaga ang kalagayan ni BBM? Pero wala kayong diretsyong maisagot. Ano ba naman yan? hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin sa iba-ibang pang activities katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Nagtates, makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi ba pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Tama. Kung nagdududa ka dyan sa doktor na source ng reporter na to, bakit kaya hindi na lang yung mga mismong doktor ng presidente ang maglabas ng medical bulletin? Bakit napakahirap, Yusek? Ha? Ayaw ng mga doktor na magsinungaling?
Kasi kung magsisinungaling yung mga doktor sa medical bulletin na ipapalabas nila at sa kalaunan ay madidiskubre na nagsinungaling sila doon, pwede silang mawalan ng trabaho. Pwede silang mawalan ng lisensya. Magkakakaso pa sila. Baka makakulong pa sila. So bakit napakahirap maglabas ng simpleng medical bulletin which is karapatan ng bawat Pilipinong malaman ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo ng Pilipinas. Ang simpleng mga bagay ito. Mas simple pa to sa hair follicle test, pero hindi nyo pa rin kayang gawin. Bakit? Ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical? Bakit? Sa serious illness lang talaga. Kailangan nga gusto kang malaman ng taong bayan sa pamamagitan ng medical bulletin kung totoo ba talaga na nasa ayos pa ang kalusugan ng Pangulo. Ano to? Trust me, bro? Kasi tayo, sinasabi natin na katawan natin, alam natin. Alam natin yung nararamdaman natin. Okay naman tayo. Yun ang pagkakaalam natin. Not unless mag-undergo ka ng kaukulang pagsusuri ng mga dalubha sa pagdating sa kalusugan o sa medisina, doon mo malalaman talaga kung talagang ayos ka ba o hindi. Kasi may mga sakit na hindi natin nararamdaman, na malalaman lang natin na meron pala tayong kondisyon kung sumailalim tayo sa tamang pagsusuri, Yusek. Tuloy. medical treatment, medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. It's not enough na sinasabi nyo na maayos ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Sa panahon ngayon na hindi pinagkakatiwalaan ng taong bayan ang gobyerno, hindi pinagkakatiwalaan ng taong bayan yung mga lumalabas sa bunganga ninyo, kasalanan ba o pagmamalabis ba na humingi kami ng pruweba sa inyo? Apakasimpleng bagay, Yusek. Bakit hindi nyo magawa? Bakit hirap na hirap kayo? Tapos kapag pinag-iisipan kayo ng masama, o kaya may mga haka-haka opinyon ang mga tao na itong si Bongbong Marcos ay hindi talaga maganda ang kanyang kalagayan, baka tawagin nyo pang fake news. Baka kasuhan nyo pa yung mga nagtatanong lang sa kung ano ba talaga ang totoong kalagayan ni Bongbong Marcos.